Hi mga ka-farm, rin si Miss Market kanina at about to breakout na uli siya sa bagong box na ginawa niya. Abangan natin kung mag-a-above 7,000 level na siya this week. Apat ang breakouts natin kanina. Check natin sila at tingnan na din natin ang ating top 5 picks para bukas. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders! Welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po. Buying signals and stock screening, gumawa tayo ng video dyan. Ito po yung itsura nya. Pakihanap na lang po sa ating tutorial playlist and explain ko dyan yung ating buying signals at kung paano natin tina-transfer yung mga na-screen natin stock sa isang spreadsheet. Check natin yung ating index. So, malakas pa din siya, guys. So, ito yung nagiging pattern niya. Gumagawa siya ng box, then nagbe-breakout siya. Gagawa ng isang magandang move, itong malaking candle na to. Gagawa uli ng box, magbe-breakout. Gagawa uli ng bagong box. Then, yung MA20 niya, tuluyan na nag-above MA50. Mahabol na sila pareho dun sa MA100 and baka mag-form na sila ng AOTS. So itong market natin, so ito yung kanyang box ngayon na ginagawa. Pwede niya nang i-break to this week and then diretso sa 7,000 level. Pero ang mas gusto natin sanang gawin ni Miss Market, mag-consume muna ng konti. Medyo mas mahaba pa dito and medyo mas malalim. Siguro hanggang dito. Ito yung gusto nating move. Baba muna siya dito ng konti. Then gawa siya dito ng consolidation hanggang sa mag-spaghetti na tong kanyang MAs. And then, bago siya mag-AOTS na. So yun yung gusto natin, pero syempre, si Miss Market pa din yung nakakaalam po ano yung gagawin niya. Kung tataas siya, kasi pag dire-diretso yung pataas na ganito, baka hindi masyadong sustainable eh. Kagaya nito, may dip na medyo mahaba, tapos ayan, dire-diretso na yung pataas. So, kailangan niya ng konting pahinga. Ito, dire-diretso. So, pag dire-diretso, makikita nyo guys, oh, dire-diretso din yung pagbagsak. So ito, may mga pahinga, kaya medyo na-sustain niya yung pagtaas niya. Hanap pa nga tayo ng ibang tumataas siya. Ito, hindi siya dire-diretso yung pagtaas niya, pero nasusustain niya. Medyo tumatagal yung taas niya, yung pagtaas niya. Ayaw natin yung ganito eh. Pag tumaas ng dire-diretso din yung bagsak. Pero guys, meron siyang pattern na ginagawa dito. Kung makikita nyo itong pattern na to, baka pwede natin i-compare ito, tsaka ito. Saan nga ba yung pattern na yan? I think dito. So baka ganito yung gawin niya. Pati sa MAs na din. Ayan, nag-cross yung MA niya, tapos MA100 pababa na. So sana konso ng konti. Tapos itong pataas na to. Ito magko-cross na yung kanyang MAs. So ito, tinitingnan natin itong pattern na to. Baka kapareho siya nito. So sana ganito gawin niya. Kaso nga lang, wag masyadong dire-diretso kasi. Ito nga, mataas din yung pagbaba niya kung sakasakali. Dire-diretso din yung pagbaba. So yan si Miss Market. Malakas pa din naman siya, madami tayong opportunity, madami stocks na gumagalaw. Meron na tayong mga market leader, kagaya ng GMA7, si Ever, maganda din, ginagalaw. Si ICT, nag-all time high din. Saka si GSMI, ayan, meron mga gumagalaw. Si ASEN kanina, yung mga nag-breakout natin kanina, gumalaw na din sila after ng matagal na pagkatulog.
Tignan natin yung mga nag-breakout natin kanina na stocks. Si MAC, All Age C, BRN, tsaka si ACE-N. Check muna natin si MAC. So, medyo matagal-tagal na natin binabantayan itong mga stocks na to. Si MAC nag-breakout na to sa unang box natin, alam ko eh. So, meron tayong box niyan dito. Siguro around this area. Ito yung high. Na-break niya na yan. Kasi gumawa na naman box dito. Tapos nag-breakout na naman. Kanina hindi ko na siya binili kasi titignan din natin yung kanyang risk to reward ratio. So yung price niya malapit na doon sa ating TP. So ito. Kaya hindi na ako bumili nito. Ang nakabili ko kanina si ACE-N. So ito yung ating breakout level kay MAC. 5.60. Bibili tayo after niya mag-breakout. 5.61. Possible TP natin. Dito natin nakuha sa peak ng candle na to. 6.20. Possible gain 10%. Cut loss natin kay MAC 5.44. 4% cut loss. Pero babaguhin pala natin to guys. 6 na yung kanyang ang reference natin 6.00 kasi ba't natin babaguhin to? Kasi mataas na yung ginalaw ni MAC eh. Ilan percent siya? 7%, di ba? So yung 4% niya dapat makuha natin. Punta tayo dun sa ating trade plan calculator. Hanapin natin si MAC. Ito si MAC. 5.61. So, babaguhin na natin to. Ang reference na natin ngayon, yung current price niya. 6.00. So, ito na yung ating trail stop or yung ating kung saan tayo magkakat kung sakaling babagsak yung price niya. 5.81. 5.81. So, ginagawa natin to guys para ma-protect yung ating gain. So, ito ilang percent pa yung mapoprotect mo dyan kahit maliit lang. So may 3% ka pa mapoprotect kasi di natin alam kung bababa to si MAC eh. So meron tayong protection lang dito. Kung tataas pa siya di okay lang, pero kung bababa siya talaga ready na tayo. Ito yung ating stop. $5.81. Dapat meron ka palaging plan sa exit mo. Gain ka man, loss ka man, dapat meron ka palaging plan para sa exit. Para hindi ka naiipit. RSI niya, 76.20. Volume niya kanina, above average. So, very significant yung volume niya kanina. Kaso nga lang, kaya hindi ko na siya binili. Kasi malapit na siya dito sa TP natin, konti na lang. Hindi na pasok sa risk to reward ratio ko eh. Mga 3% na lang. Okay, yan si MAC. Next natin. Sa ating mga nag-breakout kanina, si All Age C. Madami din naghihintay na to. Hawak yata ito ni Boss Rocky. Tagal niya nang hinihintay yata ito. So, breakout level natin dito kay All Age C. 3.47. Bibili tayo after niya mag-breakout. 3.48. Possible TP natin yung peak ng candle na to. 3.80. Possible gain. 9.35%. Cut loss natin. So, ilan percent siya tumaas from the box. So, re-retain lang natin kasi hindi naman umabot ng 4% yung loss niya kung babalik siya dun sa box. Re-retain na lang natin tong 4% cut loss natin na 3.37. Or, other option, pag bumalik siya dun sa loob ng Darvas box, pwede na tayo mag-isip mag-cut. Volume kanina ni All Age C, above average. Maganda yung volume niya. RSI, 74.51. So, hinog na tong mga to. Above 70 na yung mga RSI. Tingnan nga natin si All Age C. So, medyo malakas tong TP area natin, guys, ha. Nag-react din yung price niya dito.
And susunod, ito na. 4.32. Okay, yan si All Age C. Next natin, BRN. BRN, karoon to ng volume kanina. Kaso nga lang, parang medyo nahihinaan pa din ako. So, ayan, below average pa din yung volume niya. Pero madami siyang trades kanina, 409 na. Ayan. And then, breakout siya doon sa ating Darvas box. Breakout level natin dito, 1.00. Bibili tayo after niya mag-breakout, 1.01. Possible TP, ito natin nakuha, 1.11. Possible gain, 10.33%. Cut loss natin, 0.98. So guys, ito, madaming gumagalaw na stocks ngayon, madaming nagbe-breakout. Kaya dapat medyo mapili kayo dun sa pagbili ng stock kasi madami yan, nakakalito. So gawa kayo ng criteria nyo kung paano kayo bibili. Tingnan nyo yung DNA, tingnan nyo kung mabilis ba siyang gumalaw or mabagal. And tingnan nyo yung ginagalaw niya. Kunyari, umabot siya sa above 70 na RSI, pero hindi gumalaw yung volume. Parang hindi siya magandang bilhin, di ba guys? Ngayon, kung ganong kalaki pa yung pwede niyang ganong kalaki yung ginagalaw niya pag nagpaparabolic siya. So, yun yung mga titingnan-tingnan nyo. Gagawa tayo minsan ng video dyan for paano pumili ng stocks pag madami kang choices. So ngayon ito si BRN, medyo hindi ko siya napili kanina kasi mabagal nga yung galaw. Yung volume niya tumataas ng konti pero hindi pa din ganun kalakas yung demand. Kaya nagpass muna ako dito kay BRN. Tingnan pa din natin, baka naman bigla siyang gumalaw. Breakout level natin dito. So, ayan na pala, nasabi na natin yan guys. So, TP natin, 1.11. Possible gain, 10.33%. Cut loss natin, 0.98. Hindi natin babaguhin to kasi maliit lang yung gain ni BRN kanina. 4% cut loss natin, 0.98. Or, ang option is, kung babalik siya sa loob ng Darvas box, pwede ka na mag-cut. Volume niya kanina, below average. RSI niya, 70.06. So, volume lang kulang nito guys. So, sayang. Si Brown. Next na nag-breakout. Si ACN. Ito, nabili ko ito guys. 8.01. So, di ba nung sinachart natin to, sabi ko sa inyo, pwedeng ang option nyo dito, buy kayo sa 7.97. After niya mag-breakout. Ang breakout level natin, 7.96. Pero, kung gusto nyo, above 8 na kayo bumili. Kasi, parang yan yung nahihirapan siyang i-break eh. Ilang beses niya nang sinubukan niyang 8 na yan. So, itong mga week na yan. Lumusot sa 8 yan, pero bumaba uli. Ito din. So, kanina, kaya ko siya binili, nag-i-stay yung price niya above 8. Kaso nga lang, nag-close dito sa 8. Pero, breakout pa din naman doon sa ating Darvas box. So, ang bili ko dito, 8.01. After niya mag-breakout doon sa whole number na 8 na kino-consider na resistance din pag whole number. Breakout level natin dito kay ACN 7.96. Bibili tayo after niya mag-breakout, 7.97. Possible TP dito natin nakuha sa peak ng body nitong candle na to. Possible gain natin dyan 17.45%. Possible TP 9.41. So, kaya napili ko pa din to. Konti lang yung tinaas niya dun sa Darvas box. Hindi pa siya nagpaparabolic. So, parang breakout pero anticipation sa parabolic move. Hinihintay na natin to. Ito na lang kulang natin. So, pag nag-70 tong RSI, so, bili ko pala dito guys. Small allok lang tayo. Mas maliit kesa doon sa regular allocation natin sa isang stock. Kasi hinihintay natin yung volume tsaka yung RSI. So, pag nag-parabolic level to, siguro around here, 8.10 or 8.12. So, siguro mga dito, 8.12. Pagka lumampas pa dyan, nag-above 70 yung RSI niya, and then merong volume, baka magdagdag na lang ako.
So, ang cut loss natin kay Ace N, 4% cut loss, 7.72. Okay, volume niya, hindi ko alam kung nasabi ko na, volume niya below average. RSI, 66.82. So, hinihintay natin kung magka-volume tsaka above 70 RSI. So, ayan yung ating mga nag-breakout kanina. So, congratulations sa mga kumita. And sana yung mga nag-EOD kay All HC, kay ACN, kay BRN, tsaka kay Mac. Sana kumita tayo lahat bukas. Top 5 picks natin bukas, Tuesday, June 15, BDO. So, meron pa tayong blue chip na nakuha. Or, Sun, MY, tsaka si Green. Check natin si BDO. So, si BDO, kaya nasama siya sa ating top 5 picks. Kasi ito na yung kanyang medyo matagal ng resistance. Ito. Gawan na lang natin siya ng box. Medyo malayo-layo na yan, guys, oh. So, yan yung gusto natin. Mahabang consolidation. Breakout level natin dito, 115.70. So, malapit na yan. Bibili tayo after yung mag-breakout, 115.80. Possible TP natin kay BDO. May dividend pala si BDO. Tapos na. 11. Tapos na pala dividend nito. Hanap tayo ng possible TP ni BDO. So, meron tayong mga resistance dito. And dito. And dito makapal din. So, tingnan natin yung mga yan. Possible gain. So, ito pasok na sa ating risk to reward ratio, 17.10%. So, dito banda. Kuhain na natin yan. Possible TP. 137.20. Possible gain natin dyan, 17.10%. And guys, ito, paalala lang, pag blue chip, hindi siya mabilis gumalaw. Paunti-unti lang to. Swerte kanina, 4% pa siya. So, siguro mga hanggang 10% kayang-kaya itong gumalaw. Cut loss natin kay BDO, 115.80 tayo bibili. 115.80 BDO. 112.21 112.20 4% cut loss. $112.20. Volume niya kanina above average, RSI niya above 70 na din. So, pasok sa criteria natin to kung magbe-breakout siya bukas with volume. Yan si BDO. Next natin, si OR. OR. So, yan guys. Maganda na din ginagalaw ni OR. Ayan, nagkaka-volume siya. Kung makikita nyo dito. Gawa natin ang box. So, week to week tayo kay OR. Breakout level natin. 1.12. Bibili tayo after niya mag-breakout. 1.13. Possible TP natin. Check natin tong peak ng candle na to. And tingnan din natin dito.
Ito, meron din dito mga ilang beses din nag-react yung price niya dyan. Possible TP. So, dito 12% na. So, ito na lang kuhain muna natin. Possible TP natin. Initial TP. $1.28. Possible gain natin dyan, 13.05%. Cut loss natin dito, 1.13 tayo bibili. Tanggalin muna natin si PRMX 1.13. Or so 1.09. Current price niya pala. 4% cut loss. Gumaganda na nga yung volume ni OR. Ayan, tumataas na. RSI niya, 68.75. So, maganda din to si OR. Medyo mahaba na din yata yung consolidation nito. April 2021. 2 months. Next natin, si Sun. So, ito yung mga parang nahuhuling gumalaw. Meron ba tayong Sun? Wala pa. Gawa natin ang box si Sun. Breakout level niya 1.70, bibili tayo after niya mag-breakout, 1.71. Possible TP natin kay Sun. Check natin tong gap dito. Ang gap dyan. And tingnan natin tong ilalim ng candles na to. Ng mga candles dito. Possible gain 5%. Itong isa 11.58%. Yan kuhain natin. Possible TP 2.01. Cut loss natin kay Sun 1.71 tayo bibili. 1.71. 1.66. %4% cut loss natin. Volume ni Sun kanina, so 2 araw na, meron siyang pag-spike pataas, above average. RSI niya 65.38. Yan si Sun. Next natin, M-Wide. Si M-Wide, nag-breakout na pala siya dun sa kanyang MA100. Gawa natin ng box si M-Wide. Breakout level natin dito, 7.30. Bibili tayo. After niya mag-breakout, 7.31. Possible TP natin kay M-Wide. Tingnan natin tong area na to sa peak ng candles dito. Medyo malakas yan kasi ito nagre-react yung price niya dyan. And itong peak dito. So peak yan and dito. Possible gain
Dito 8%, kuhain natin itong isa, 11%. So sa peak talaga tayo kukuha. 8.18. Possible TP natin or initial TP. Tapos natin kay MY 7.31. Si Pal, pinagpipilian ko din kanina, kaso nga lang parang matamlay din yung galaw eh. Katos natin 7.08. So, ilan pa ba yan guys? Bago siya marating doon. 4%. 4% na lang pala. So, ito yung ating 4% cut loss. 7.08. Volume niya kanina, above average. Yan, sumilip na yung volume. RSI 64.81. Yan si MY, ay yung last natin. Si Green. So ito si Green, tinitingnan ko din siya kanina. Kala ko magbe-breakout na eh. So nakita ko parang ang daming harang. So yun o, malapit na mag-breakout. Breakout level natin kay Green 4.25. Bibili tayo after mag-breakout 4.26. Possible TP natin, dito natin kinuha 4.90. Possible gain 14.94%. Cut loss natin 4.13. Nakuha natin sa ating trade plan calculator. Guys, yung trade plan calculator natin, may tutorial din tayo nun. Pakihanap lang doon sa ating tutorial playlist. Volume niya kanina below average, pero yan meron siyang mukhang maangat yung mga volume niya, hindi lang nag-above average. RSI niya 61.93. so bantayan natin si Green, and yan yung ating top 5 picks para bukas. Meron tayong mga request, check lang natin guys. Tingnan natin yung mga request. Ano ba yung mga naalala kong request kanina? Tingnan natin to. Check natin yung mga comment nyo guys. Tingin lang tayo ng mga comments kung may mga gustong. Salamat po sa video. Deserves thumbs up. Keep up boss. Looking forward for your more video tutorial. Thank you sir. About all HC sa 3.49 and plan to sell to at 3.80. So check nga natin yung all HC natin. Guys, pag bumili kayo ng stock sa breakout, hindi ibig sabihin yan tataas na talaga siya. Probability lang na tumaas siya ng diretso kasi meron siyang resistance na nabasag. So, pero probability lang yun. Kailangan ready tayo sa mga eventualities kung ano mang igalaw nung stock. For example, ito, kung babalik siya sa loob ng Darvas box, kailangan mag-decide ka kung gusto mo na siya ibenta kasi na-invalidate yung theory mo na nabasag niya yung resistance. And then meron tayong cut loss para alam natin pagdating dyan 4% yun yung maximum na inaalaw natin na ipapatalo natin sa isang stock, magka-cut na tayo. And TP para may kita tayo. TP natin hindi naman siya binebenta ng buo, pwedeng by portions lang or by tranche ang bentahan. Okay, ano ba yung bili ni sir? 3.49. Oh, maganda yung pasok ni sir.
Tsaka maganda yung volume niya, tsaka yung RSI. Mukhang magtutuloy na to. Si All Age C. Pero, kailangan, yun nga, meron din tayong scenario planning. Kung hindi siya magtuloy, anong gagawin nyo? Kung bumalik siya sa loob ng box, anong gagawin nyo? Kung mag-console siya dyan, anong gagawin nyo, di ba? At meron kayong scenario planning. Okay, congratulations. Mukhang magtutuloy yan sa 380. Tama nga ba? Tama, 380. So, tingnan nyo din guys ha. Kung tataas siyang ganyan, and then may, kunyari may peak siya, kunyari umabot yung peak niya dito, mag-anticipate din kayo ng pwede nyong bentahan to, yung exit nyo. 4%. So, dito, para ma-protect nyo din yung capital nyo, and yung konting gain na nakuha nyo. Kasi, for example, si Ever, sample lang to guys ha. Kaso tumaas si Ever eh. Ito, kung ganito yung ginalaw niya, ito, malaking wick. Yari ka dyan guys. So, 20+% yung babagsak niyan. Kung nagka-cut ka dito, sa 4%, malaki pa yung ma-save mo. For example, bumili ka dito, may gain ka ng ganong kalaki. Eh, kasi gusto mo pa bang bumagsak yung gain mo ng 21%, di ba? So, kaya naglalagay tayo ng stop. Sana naintindihan ng lahat to. Itong stop natin. Ito yung exit natin pag nagte-trade tayo or nag-iiwan tayo ng portion dun sa ating allocation sa isang stock. Beta. Check natin si Beta. Nasa top 5 picks na natin to dati. Alam ko nag-breakout na to eh. Si Beta maganda. Ayan. Nag-AOTS na din siya. Ito yung top 5 picks natin siya dati. So, sa reversal natin siya nakuha. So, breakout sa MA100. Yung gusto nating mga scenario. Breakout sa MA100 kasabay ng breakout sa box. So, nakakailan % ka na dito kung nakabili ka dito sa breakout. So, around 8% na. Malapit nang ma-hit yung TP mo. Okay lang to, mabagal galaw niya. Sana maabot niya tong TP natin dito. Maganda pa naman ginagalaw niya. Puro higher high, then higher lows. Puro pataas. And then mag-AOTS na nga. Siguro naghihintay na ito ng konting volume pa. Mga ganitong kalaking volume para magparabolic. Dire-diretso yung galaw. Or hinihintay niyang lumabas siya sa 70 level ng RSI. Siguro pagka breakout dito, actually pwede mo pa siyang gawa ng plan. Ito kasi pwedeng breakout level din to eh. Itong 0.98 or itong 1. Pwede siyang breakout level. Pagka labas dyan, RSI 70 na siya. And kung may volume, may play pa uli dito. So, parang play mo na dito. Ito. Above 70 yung RSI niya. So, mga hanggang dito pa. 7%. Or kung gusto mo sagarin, ayan, 8% and 19%. Ito, alam ko 52 weeks high yan. So yun guys, ito, may plan na tayo dyan. Kung nakabili ka dito, okay na okay. Pero kung hindi, hintayin mo na lang itong mag 70, above 70 o RSI. Then mag breakout dito sa isang level dito. Okay, yan si Beta. So, okay pa to si Beta. Tingnan lang natin. Ilan ba trade nito? Maliit lang yung trade pa eh. Tingnan natin, sana magka-volume na siya. Pero tumataas naman yung price niya. Next. Very good picks today, Farm Boss. Thanks. Okay, next. Ace N. So, bumili ako ng si Michael Panerio. 8.01. So, ito, ganito din. Pareha tayo, Sir Michael. Ayan yung bili ko, 8.01. Bumaba lang siya ng 8.0. Pero tingin ko, hanggat nasa taas siya ng Darbas box, okay pa siya. Ang iniisip ko sa kay Ace N, kung bababa siya ng Darbas box, papasok siya uli dito sa ginawa natin Darbas box, baka magbenta muna ako kasi na-invalidate na naman yung ano natin. Dahil pa naman entry to.
kay ASN. Pero sana mag-stay na siya above dito sa Darbas box natin. And above 8, mas maganda. So, pareho tayo. Bumili tayo 8.01. Ano pa yung susunod nating question? Request? All age C. Ayan, si Boss Rocky. Mukhang kikita na si Boss Rocky. All age C. So, late nang gumalaw to si All Age si kanina eh. Wala na akong pambili nung pagkagalaw niya eh. Gusto ko pa din siya eh. And pwede nyo pa siyang i-trail follow. Pwede kang bumili dito ng portion. Pero maganda na din oh. Pwedeng full allocation ka na dito kasi ang ganda ng volume niya. Tsaka yung RSI niya above 70. So, pag ganito, pinupull allocation ko na to. And then, eto, tingin ko 52 weeks high to, hindi muna ako magbibenta dyan. Tingnan ko muna kung ano magiging reaction niya dyan bago ako mag-sell. Kung lumusot siya dyan, okay na, hindi na ako magbibenta. Okay na yan. 52 weeks high. Hanap na lang ulit ako dito ng ibang reference sa kabila at sa kaliwa. So ito na yung reference kong susunod. So dito may gap. Makikita nyo may gap dyan. And ito na. Yan yung mga susunod na reference ko. 4.01 tsaka 4.30. Diyan ako mag-iisip na magbenta ng kalahati. Okay? And all age C. Meron pa ba? CPG. CPG gusto ko din. Kaso nga lang, medyo iwas ako sa mga gantong muna eh. Meron kasi guys, meron tayong mga preference. Ito kasi parang barcode eh, oh. Tsaka hindi mo maintindihan masyado. Pero, ginagawa ko siya ng box kanina. Kasi gumaganda din yung volume niya, napapansin ko eh. Ito yung box niya. Pero pala guys, nilagay ko din sa watchlist ko to. Baka biglang gumalaw. Maganda din kasi yung mga nagbabay sa kanya, madami na din oh, 206. Mukhang may mga nagkaka-interest na dito. Possible TP natin dito naman. Ito tsaka ito. So, ilang percent yan? 6%. Sa TokTok, mga 12%. So, 52 weeks high din to, alam ko. 49.50. So, ayun. Ganun nga. Kasi ang preference ko sa mga stocks, yung madaling basahin. Mas madaling basahin. Kaya gusto natin yung mga all-time high, madaling basahin. Pero itong mga ganito, ma-weak. Tapos para siyang barcode. So, iniiwasan natin to. Kung magaganito yung kanyang galaw, kailangan ready lang tayo. Ito, pag naganito yung galaw niya. Kasi ito yung DNA niya eh. Pag naganito yung galaw niya, okay na. So, kailangan muna mag-spaghetti pala muna tong mga MAs niya. Tingnan natin. O, nag-spaghetti na yung mga MAs niya. Tanggalin nga natin tong 200. So, wala pa. Hindi pa siya nag-ano. Pagka AOTS, ito. Nag-AOTS siya dito. Doon tayo magkaka-interest masyado dito. Kay CPG. So, tingnan muna natin to. Mag-spaghetti muna yung MAs. Pero titingnan din natin yung structure niya. Ito yung breakout level natin dyan. Makita naman natin yan eh. Pagka dikit-dikit na yung MAs niya, mag-spaghetti, hanap tayo ng pasok natin. Siguro dito sa breakout nito. And then baka gumawa siya ng move na ganitong malaki. Ito naman breakout sa MA200 ay MA20. So start na ng pag-transition niya. So ayun guys, makikita niyo yung pag-transition eh. Breakout sa MA20, breakout sa MA100, spaghetti, and then AOTS, medyo mataas na yung ginagalaw. So ganun lang, basa-basa lang ng mga guys, ng pwedeng transition ng mga stock. Paano sila nagka-transition. Tingnan nyo yung mga DNA nila. Ito kunyari ito sa CPG.
naka inverse IOTS, baliktad yung mga MAs niya. And then nag-breakout dito sa MA20. Parang signal niya yun na pwede siya mag-reverse. Ito nga, umangat siya dyan, bumaba ng konti, nag-spaghetti yung MAs. Paglabas ng spaghetti, ayun, AOTS na, dire-diretso yung pagtaas. So ito yung opportunity natin dyan, 30%. Okay, CPG, pwede naman, bantay-bantayan lang natin. Tayo sa ating quote. When information overload occurs, pattern recognition is how to determine the truth. So, pattern recognition, yung kagaya nga nitong si KCPG, makakakita kayo ng pattern dyan kung paano. Kung ready na siya mag-breakout or maggawa ng magandang move. Kagaya yan, sa MAs. Actually, yung ano din natin, yung mga box din natin, pattern din yun guys eh. And ito din pala guys, yung pattern, yung sinasabi ko kanina, yung paano yung pagpili ng stock, yun din, pwede nyo din gamitin yun. Kunyari, makikita nyo ito sa CPG. So, personal ko lang to guys ha. Nakita ako sa kanya ng pattern na hindi pa siya magbe-breakout. So, yun yung preference ko. Hindi muna ako bibili. So, hindi ko muna siya binabantayang maigi. Kahapon, sabi ko nga, meron akong stocks na pinagpilian, si Prim, si MAC, tapos si AT. So naghahanap akong pattern. Itong si Prim, ano ba pattern nito? Pagka gumalaw to, medyo malaki eh. 15%, 47%, meron pa siyang chance mag ceiling, kaya ito yung kinuha ko eh. Kumpara mo kay AT. So, kung maghahanap ka ng stock, kasi madaming gumagalaw ngayon, medyo nakakalito. So, ganito yung gagawin mo, hahanap ka ng kung sino yung mas magandang gumalaw. 80, ano ba yung ginagalaw nito? 9%, 9%, 11%. Diba? Hanap ka ng pattern dyan. And then, nagko-cross din yung MAs niya, oh, pababa. Mukhang magre-reset yung kanyang MAs. Pababa yung MA20 below MA50. So, hindi ko siya pinili. Si MAC naman, so ito, parang ginagalaw din ng ating index. So, breakout sa MA20, nagko-cross, breakout sa MA100. So, ito parang ano din, index. Pero, titingnan mo yung pattern niya. Ano ba yung pattern ng paggalaw niyang dati? 9%. Anong kataas siya? 9%. So, pipiliin mo yung pwedeng gumalaw ng malaki. So, napili ko si Prim. Tsaka nag-breakout din siya kahapon. Kaya yun yung na-trade ko. So, hanapin natin si Prim uli. Ito, na-trade ko na to kanina. Tapos, gagawa din ako ng trades diary dito kay Prim. Kasi, Farm Boss Swing Box to. Unang play sa kanya, Farm Boss Swing Box. So, ito yung ating box. Yung small box natin. And then, big box natin. Ito na yung big box. Yan, ito yung Farm Boss Swing Box natin sa loob. Breakout na siya dun. Kahapon, sa bumili ko. Confluence niya, meron siyang volume. And then, yung nagko-cross na uli yung MAs niya, papuntang AOTS. So, nag-reset siya. Bumaba yung MA20 dun sa MA50. Pero ngayon, umaangat na uli yung MA20 niya. So, yun yung mga confluence. Kanina, before 10 o'clock yata yun, umangat siya dyan. Eh, ano ba yung sinasabi natin sa Farm Boss Swing Box natin? Ang ating possible TP is yung taas nung big box. So, tinignan ko na yan, 3.29. Pagbabalik pa dyan, bibenta na ako. So, ayun nga, before 10 o'clock, bumalik siya dyan. Umabot pa yata hanggang dito. Sa 3.8
11 or 12. Yan, dito umabot. Yung price niya bumaba. So, pinotektahan ko lang yung aking gain. Tsaka sinunod ko din yung ating, so 9% pa yung binaba niya guys. Oh. So, sinunod ko lang din yung ating plan. Tapos, before ng mag-close, bumili na uli ako dito. 3.30. Ibang play naman to. Hindi na to farm boss swing box play. Parabolic, ano na to, momentum play na to. So, RSI is above 70. Significant volume upon breakout. So, pasok siya sa ating criteria, kaya bumili uli ako. So, yun, gagawin natin to ng trades diary pagkatapos ng trade natin. So, nakabenta na ako dito kanina, bumili na lang uli ako. Siguro mga nasa 5% uli yung gain ko dito. Yung unang benta ko, nasa around 12 to 14%. So, okay na din. So, yan guys. Okay na yung quote natin. Hanap lang tayo mga pattern. Kailangan natin to pagka ganitong madaming gumagalaw na stocks. Yan guys, salamat sa panonood. Please subscribe to our channel, like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na ilabas. Supportan po natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.